Pilipinas lang nakataya dito. Soberenya ng Pilipinas ang nakataya dito, kinabukasan ng ating bansa. Sana suportahan ninyo kami sa aming pagkikibaka dito dahil hindi po ito biro. Kami po ay ako'y naging chip in lang para magtrabaho. Tapos ganun na lang gagawin nila kahit na wala pang klarong warrant of arrest. Dinideny ng DOJ na walang arrest warrant ng ICC na nakarating sa kanila. Ngayon, itong isang private individual na si Trillanes, pero siyang hawak-hawak. How come? Ano ba ito? Privatized na itong... Nako, matindi ho itong mga kababayan. Meron daw hong natanggap na intelligence report itong si Atty. Sreli Tuturio na kung saan naka-standby na daw ho yung eroplanong pagsasakyan itong si Senator Bato de la Rosa papuntang The Hague, Netherlands. Dito sa video na to, pag-usapan ho natin yan at ang live nitong si Senator Robin Padilla na kung saan meron hong mensahe sa sambayan ng Pilipino itong si Senator Bato de la Rosa. Pero heto na ho mga kababayan, Pilipinas, meron kami intelligence report na natanggap na may naka-standby daw na aircraft para dukutin na si Senator Bato de la Rosa. Huwag naman sana idaan siya dapat sa proseso ng ating bansa. Dapat masunod pa rin ang 1987 Constitution natin at ang batas natin. Naku, yan ho ang mensahe na itong si Atty. Sreli Tuturio. Pakinggan nun natin ang mensahe nitong si Senator Bato de la Rosa dito sa live nitong si Senator Robin Padilla. Game. Kakalungkot to yung mga balita. Nag-lift na ng lockdown ang NBI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senator Robin ho tayo. Senator Robin. Magandang gabi po sa inyong lahat. Mabigat to. Hello! Ay, si Mangga yan ah. Kami. Nako, si Mangga yan. Ayaw namin iwanan si Bato, my love. Nako, mato. Hi everyone, kain po tayo. Ang aming bagong... Hindi. Di ba ikaw ang majority floor leader? Ito tinuturo ko siya. Ganun. Acting. Oo. Kaya, Boss, Idol Robin. Opo. linis na po ang lockdown. Hindi na hostage ang Senado. Sino namang hostage sa Senate? Ba't nila-lockdown yung Senate? Ba't tayo Nako. kinukulong? Robin, sanay ka na doon. Kung pangungulungan lang medyo may experience tayo dyan. The NBI inspects every vehicle leaving the Senate premises, going in, going out. Lahat ng klaseng inhustisya naranasan ni Robin. Oo. Awa ng Diyos Bakit ko, ganun? mag-anak ko rin. Bakit ganun? Bakit? Awa ng Diyos ko, mag-anak ko rin. Ganun ha? Ramos! Ah. Ungas na. Ay, patay na pala. Sorry. Nako. Malinaw. Ngayon habang ginagawa ho natin tong video na to, meron daw mga ahente ng National Bureau of Investigation na ginulpe ang isang miyembro ng OSAA. Ibang klase ho ito mga kababayan. Masyado na hong nilang dinadaan sa dahas, para lamang magipit yung kanilang mga kalaban sa politika. Malinaw ang ginagawa na to ng National Bureau of Investigation sa pamumuno nitong si Melvin Matibag. Isa rin ho ito. Ito ang susunod kay Torre. Ito ang susunod sa yapak ni Torre, itong si Melvin Matibag. Marami yung pananagutan nito pagkatapos ng administrasyon nitong si Marcos Jr. Ibang klase ho, ibang klase. Naka-lockdown pala tayo? Oo, ngayon lang linis. Oo, nila-lockdown. Lahat ng tao hindi makalabas, hindi nila makapasok. Sila nag-decide. Tapos, ginulpi nila yung OSAA kasi pilit nila pinapasok ang Senator's Lounge. Kung saan bawal lahat ng tao pumunta kung hindi ka senador. Bugbog. Binugbog? Binugbog yung security ng Senate. Binugbog. Kasi hinaharap Ginulpi ng tao. talaga, ginulpi. Kasabi ni Kwan Parang nasa ano na ho tayo, martial law. Kawawa. Tama ba yun? Bawal yata yun Hindi naman yata nila dapat ginagawa yun. We moved for the... We cited them in contempt kanina. Dapat... Bakit? Maintindihan? Bakit ganun kalakas ang loob nitong mga... Yeah, unbelievable. We're still ruled by laws. Di ba bureau lang yun? Oo. Anyari? Tapos mismo yung DOJ, sinasabi na wala namang warrant of arrest na natanggap para kay Bato.
Eh ano yung binabandera nila? Di ba sa Pina lang? Hindi naman sila pwede mag-issue ng warrant eh. Kailangan pumunta sila. Grabe ho ito, grabe to. Sila mamadali pat eh. Mabigat yun ah. Mabigat yun ah. Mabigat yun. Siyempre po. Suportahan ho natin ha. I-share nyo itong video na to para mas marami sa ating mga kababayan na maintindihan na kung ano nga ba nangyayari ngayon dyan sa Senado. Sa pagpapaliwanag ng mga kasama nitong si Senator Robin Padilla. No? Wag daw natin iwan si Bato, sabi Wag ng mga iwan, wag tao. iwan. Oh, walang iwanan. Matutulog na kami rito. Uy, Ano? ako din, dito na ako matutulog. Ano ba naman kasi? Pambihira ako. Nakaka-hybrid na yung ginagawa Dapat nila. pinaka-relax. Pag itong si Senator Bato de la Rosa napadala dito sa The Hague, Netherlands, anak ng toka, walang kwenta ang ating walang kwenta ang bansang Pilipinas, walang kwenta ang ating saligang baras. Pambihira, wala ho. Ano ho tayo? Napakalaking failure. Napakalaki yung failure ng sambayan ng Pilipino. Napakalaki ho ng failure ng mga ordinaryong Pilipino. Pagka nangyari ulit yung ginawa nila kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, walang jurisdiction, di ba? Hindi idadaan sa tamang proseso na kung saan ay nakabatay sa mga batas sa ating bansa. Yung ang dating parang parang mga guns, parang mga sindikato, di ba? Ganun ang galawan nila ngayon diyan sa Senado. Katabi ko po ang aming Sen. matatawag nating bayani Nako, ngayong oras Sen na ito. Bato. Ingat-ingat. Senator Bato. Maraming salamat. Please include us in your prayers. Wag daw po kayong iwan. Sabi ng mga tao, wag daw namin kayong iwan. Salamat. Salamat. Sen Bato, ingat-ingat. Mga mahal kong kababayan, ito pong nagaganap ngayon dito sa Senado. Medyo ito po ay extraordinary. Extraordinary. Dahil nung ako po nangyari na po ito nung panahon ni Senator Trillanes. Yung tuwa ho natin sa pagkakapalit dito kay Tuta Soto bilang Senate President. Tayo ngayon medyo merong pagkabahala dahil diyan sa ginagawang panggigipit na yan kay Senator Bato de la Rosa at dun sa mga nababalitaan natin na di umano meron na nakaparadang naka-standby na aircraft nagagamitin para kidnapin itong si Senator Bato de la Rosa at padala sa The Hague, Netherlands. Itong si Sen Bato, pag yan napunta doon, napakalaking dago ko niyan, hindi lamang sa politika, hindi lamang sa aliado siya ni VP Sara. Hindi sitting senator ho yan. Hinalal ho yan na sambayan ng Pilipino. Binigyan ho siya ng mandato nung kung ilan man ang mga Pilipinong bumoto sa kanya. Tapos dahil lamang sa politika, ganun-ganun na lamang siya ipadala dyan sa The Hague, Netherlands. Napakalaking kabalbalan ho nun mga kababayan. Meron din pong warrant na lumabas sa kanya at ako din po nandyan sa baba. At gustong-gusto ko pong tinatawag na citizen's arrest. Pero hindi po ako nakapasok nung panahon na yun. Mahigpit. Opo. Pero ngayon, Iba na. pagtataka, nandito na po sa loob ng Senado ang NBI. At bukod po nandito sa loob ay nang bugbog pa ng tinatawag namin, matatawag natin parang pulis natin dito sa loob yun, di Pulis ba? ng Senado, oo. Pulis Pulis ng Senado. Pulis ng Senado. Medyo kagulat-gulat po yun. Sapagkat, siyempre po, pagdating po dito sa Senado, dapat ang nasusunod ay yung pulis po dito. Kumbaga, para po dyan lang yan sa pumunta ka sa UP, di ba? Sa UP may police din. O yun ang nasusunod sa UP. Yung police doon. Sa Congress, ang nasusunod yung sergeant at arms yun at yung mga tauhan din niya. Pero dito po, sa Senado ngayon, medyo malungkot po yung balita na yun dahil parang yung amin pong independence. Parang yung aming independence ngayon ang
parang wala na. Parang nawalan tayo ng kapangyarihan, pare ko doon ah. Di ba parang ganun yun? Oh, naka-lockdown nga. Hindi nga tayo pinapalabas eh. Kaya nga po mayroong Tulungan batas, nga tayo, eh. meron po sa Revised Penal Code, yung Article 145. Hindi ho po pwede na harangin ang sino man, Kongreso man, sa Senado man, na Kakalungkot to, nakakalungkot. hindi niya magawa yung kanyang tinatawag na constitutional duty to serve as elected official. And it's a crime. Kaya po talagang yun nga po yung balak gawin ng Senado as an institution to file charges against these individuals. Kasi hindi ho talaga nangyayari yun. Kaya nakakagulat po na ngayon lang nangyari itong imagine ho, nandito na mismo sa premises ng Senado. Hindi papayagan o iba-block na maka-attend, makapag-participate ang isang elected official dito sa Senado. Sa Kakalungkot to, kakalungkot. Yun po, malinaw na po yan. Galing na po yan sa masasabi nating veterano dito. Ako din po, nagtataka talaga dahil ng panahon po ni Senator Trillanes, hindi ako nakaporma dyan sa babae. Talagang nandyan lang ho ako talaga sa parking. Bantayan ho natin itong mga kaganapan na to. Huwag ho natin bitawan dahil ang nakasalang-alang ho dito yung ika nga yung ating pagiging Pilipino. Yun ang nakasalang-alang dito. Ganun-ganun na lang ba nating isusuko? Isinuko na nga ng isang beses isusuko pa natin ulit. Yung ginawa kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, tahasang pagbabasura noon sa ating ika nga pagiging malayang bansa. Para sa ating pagiging sovereign nation. Diba? Meron tayong mga korting gumagana, meron tayong mga abogado, mga gumaganang sangay ng pamahalaan, pero pinadala pa rin ho doon si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ngayon meron na namang ganitong kaganapan na kung saan tilabagang parang ang dating parang idadala na naman sa ICC itong si Senator Bato de la Rosa. Hindi naman ho tayo sang-ayon dyan. No, hindi ho tayo sang-ayon dyan. Hindi po ako nakapasok ng Senado. Kalungkot Noong lang. panahon na yun. At may nagsasabi din po na yung hawak daw ni dating Senator Trillanes, sabi naman ni... John Vic Remulla, Oo. ang sinabi na hindi naman daw bahagi ng PCTC si Trillanes at wala naman daw natatanggap pa na warrant of arrest. So ano kaya yung binabandera? Yung kanina. Oo. At saka sheriff na ba siya ng ICC? Kakakamot ulo eh. Oo, parang ganun. Parang ganun nga ang dating. Pag nagsiserve ka ng warrant, sheriff ka. Sheriff ka, ano? Oo, naku, may bago pong sheriff ang Ang ICC. ICC. Na Pilipino. Na Pilipino. Same Opo. Aba, ibang klase yun, ha? Ibang klase. Talagang, Wala na, anarkiya. oo, medyo At yan ang mangyari. At yan ang mga posibleng mangyari pagka nagtuloy-tuloy ho itong mga ganitong klaseng galaw. Para sa mga kababayan natin taga Mindanao, yun hong inyong mga politiko, yung inyong mga representante diyan sa lugar nyo, ganyan na ho ang ginagawa nila ngayong mga panahon na to. Dito sa mga individual na to. Kay dating Pangulong, si Tatay Digong wala siyang pwesto nung ginawa sa kanya yun. Na kung saan mali pa rin. Kasi siya ordinaryong Pilipino Diba? Dito ho ibang usapan na to. Sitting senator ang gusto ho nilang kidnapin at ipadala ulit diyan sa dahig ICC. Anarchy, ang title. yan po ang mga pangyayari dito sa Senado ngayon. At Mga kababayan ko, wag natin pabayaan si Senator Bato. Pagdasalo natin si Sen Bato. Dito po kami ngayon sa Senado. Paglaban natin ang kanyang karapatan. Dito si Senator Robin. Ito Senator Bato. Sen Mga Bato, kababayan ko, huwag natin pabayaan Senator Bato. huwag natin pabayaan. So bayan ko, trust in God. Kaya po, To trust in the Lord our God. 30,000 po ang nanonood sa atin, 30,000. Ngayon, ang nanonood sa atin na mga kababayan natin, andito Nako, po ang yan ba ating to? bayani ngayon. Aarestuhin ako. May warrant of arrest daw si Trillanes na hawak. Hindi naman siya ICC, hindi siya PCTC, pero siya may hawak. Pero ayaw niya ipakita sa tao dahil
somewhat spurious yung kanyang warrant of arrest. Wala klaro, hindi klaro. Hindi klaro yung kanyang warrant. Wala daw case number. Meron doon is lang yung situation number lang. So malabo ito maging warrant of arrest. Kaya pinipilit niya na secret daw. Kasi gusto nila pilit na akong dadalhin sa Dahig. Surrender doon. So sana, suportahan ninyo ako mga kaibigan. Suportado ka namin, Sen Bato. I am doing this Doon sa ginawa natin pagsuporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, nagpunta pa ho tayo diyan sa Villamor Air Base. At dito sa nangyayari na to kay Senator Bato de la Rosa, suportado din ho natin siya ng 10,000%. Hindi lang ho tayo makapuntang personal ngayon dyan sa Senado, pero kung meron tayong kakayahan, magtutungo ho tayo dyan para makapagpakita ng napakatinding suporta. Ngayon, kung malapit lang ho kayo sa area at gusto nyo magpakita ng personal at ng pagsuporta kay Senator Bato de la Rosa, punta ho kayo para makita ng administrasyon na to na hindi na tama mga pinaggagawa nila. Hindi para manggulo, hindi para sa kung anong kadahilanan pa man, hindi ho ganun yun. Ang pagpunta mapayapa, pagdarasal at pagpapakita ng suporta dito kay Senator Bato de la Rosa. Walang kaguluhan, okay? not for myself. Behave. Mga bingatibo ho, mga nasa gobyerno ngayon. But for the sake of our Wag manggulo. Pilipinas lang nakataya dito. Soberenya ng Pilipinas ang nakataya dito, kinabukasan ng ating bansa. Sana suportahan ninyo kami sa aming pagkikibaka dito dahil hindi po ito biro. Kami po ay ako'y naging chip-in lang para magtrabaho. Tapos ganun na lang gagawin nila kahit na wala pang klarong warrant of arrest. Dinideny ng DOJ na walang arrest warrant ng ICC na nakarating sa kanila. Ngayon, itong isang private individual na si Trillanes, pero siyang hawak-hawak. How come? Ano ba itong privatized na itong trabaho ng ICC? Tapos ayaw nila ilahan. Secret ko, no? Malaking kahibangan ito, mga kaibigan, mga kababayan. As I have said, haharapin ko yan kung idaan lang nila sa proseso. Harapin ni Sen Bato. Kung warrant of arrest, dalhin nila sa local court. Malungkot ho Ayusin tayo, nila. sobrang lungkot tayo dito sa isa na to. Usapan natin at haharapin namin yan. Hindi yung dala ka ng papel na hindi klaro. Most likely spurious na warrant of arrest daldalan Trillanes kasi gusto niya madala ako doon sa Dahig for rendition. Sino si Trillanes? Hindi siya Interpol, hindi siya ICC, hindi siya PCTC, private individual. Pero siya may hawak ng warrant of arrest na gusto i-implementar kasama ang mga NBI. So, Mali ho. ganito na bang ating gobyerno? Mga kaibigan, mga kababayan, napakasama po sa nangyari. Kalungkot lang ho, May nakakalungkot. binoto ng 20 million na Pilipino. Pinahintulutan ho yan ng former administration o former leadership ng Senate kaya nagkaganyan. Pinahintulutan ho, hindi naman makakapasok yung si Trililing dyan, hindi naman makakapasok ang NBI dyan kung hindi pinahintulutan itong dating pamunuan, di ba? Ganun lang naman ho yun. Para magtrabaho. Ngayon, pinipigilan lang akong pumasok sa Senado dahil ayaw nila na maagaw namin ang liderato ng Senado. Pero hindi sila naging Tagumpay. successful sa pagharang sa akin dahil nakapasok ako talaga. Nagipagbunuan ako sa kanila. Makita niyo sa video. Nakipaghabulan ako sa kanila dahil gusto ko talaga pumasok dito. Naharang nila ako para hindi aabot ng 13 yung boto namin. Wala kami majority para tuloy pa rin yung state of affairs ng ating bansa. Walang mangyayari sa problema sa korupsyon. Ngayon, na kami na ang may hawak ng majority sa Senado. Asahan po ninyo mga kababayan, everything will fall into its right places. Hindi naman tayo, hindi tayo namin personal, pero trabaho lang ito. Trabahuin natin. So yun lang sana. Sana masuportahan nyo kami dito dahil Suportado, ibang usapan Sen na Bato. ito, Sobra na. Sobra na mga kaibigan. Kalungkot. Hindi na ito tama. Kakanginig ho ng laman, sa totoo lang, no? Kakanginig ng laman.
yung ating tuwa at excitement, kaninang napalitan niya si Tuta Soto, napalitan ng gigil, galit, na bakit ganito nangyayari sa ating bansa. Kababayan natin, kapwa Pilipino, gumagana ang ating mga korte, gumagana ang ating gobyerno, di ba? Bakit kailangan gawin ito sa isang elected government official? Nakakalungkot to, nakakalungkot. Sana makakuha kami ng suporta galing sa inyo. Ako'y nakikiusap sa inyo, mga kaibigan, mga kababayan. If you love your country, you love the Philippines, Suportahan natin please siya. help us preserve the sovereignty of this country. Suportahan natin si Sen Bato. Kung kaya ho nating personal na magtungo ngayon dyan sa Senado, magtutungo ho tayo dyan. Hindi para manggulo sa kung ano pa mang kadahilanan na. Magpupunta tayo dyan para prayer rally, prayer vigil, pagdasal natin na maging mapayapa. Yaang gustong gawing kaguluhan na yan ng administrasyon itong si Marcos Jr. Hindi sa kung ano pa mang kadahilanan. Tayo dito ay malinaw sa PH Update. Hindi ho tayo nang hihikayat ng kaguluhan o kung ano pa man. Ang atin ho dito, kung sakali man nandyan tayo, kaso wala ho tayong kakayahan na magpunta ngayon dyan at makiisa sa ating mga kababayan na ipaglaban ang karapatan ng sambayan ng Pilipino. Karapatan ng mga ordinaryong Pilipino. Di ba? Ngayon, kung kayo, kaya nyo rin lang naman, dito na ho, isa ito sa mga pagkakataon na kung saan makakapagpakita tayo ng suporta. Hindi kay Senator Bato de la Rosa. Ito ay para sa pagiging malayang bansa natin. Yan na ho kasi ang inaapakan dito sa isa na to. Hindi dahil kay Bato de la Rosa. Kahit sino hong malagay sa alanganin na kalagayan, di ba? Kahit na si Ping Lacson pa, si Tuta Soto, ganito rin naman ho ang ating sasabihin dito. Hindi porket kaalyado natin yan. Hindi mo, ba't mo nga naman kasi isusuko? May Korte Suprema tayo na kung saan pinapakinggan pagdating dito sa impeachment na to. Di ba? Meron ho tayong mga korte na nag-i-issue ng mga warrant of arrest. Di ba? Meron ho tayong mga huwes o mga judge. Gumagana ho ang ating judiciary. Bakit ho kailangan na kidnapin itong si Senator Bato at ipadala sa ICC? Yun ho ang ating pinakamalaking problema ngayong mga panahon na to. Yung tangka nilang pangkikidnap at pagpapadala kay Senator Bato de la Rosa sa ICC. Yun lang naman ho. At ang Senado na isang institusyon na nirespeto na sa ngayon ay binabaliwala na nila. Binababoy. Talagang hindi na sila nagrespeto ng Senado. Wala. Kawawa ang bansang Pilipinas. Matanda naman ako. Ang tanong, pag napadala sa The Hague, Netherlands si Senator Bato de la Rosa, ano magiging implikasyon nun? Ganun na lang ho ba ka-inutil ang mga korte natin sa Pilipinas? Ganun na ho ba walang kwenta ang sambayan ng Pilipino? Di ba? Ganun na ba? Hindi na ba natin kayang litisin itong mga individual na to? Na kung saan sinasabi nitong mga puti na to. Yan problema Masyadong colonial mentality. Yung tipong puti, hayaan natin ICC. Humatol dito sa mga to. Hindi ho. Mas magaling ang Pilipino sa mga yan. Pambihira. Diba? Magaling naman tayo sa mga yan. Yung kayang gawin ng mga mukhang kukulam dyan sa ICC, kaya ho yung gawin na mas magaling ng ating mga abogadong Pilipino sa loob ng ating bansa. Pambihira. Kakalungkot to. Sana itong ilinabas na to nitong si Atty. Torion, marites na lang to na meron nang naka-standby na aircraft para dalhin sa ICC itong si Senator Bato de la Rosa. Okay na ako. Pero kawawa yung ating mga anak, mga apo natin. Magkakaroon ng ganitong klaseng bansa. Kakalungkot. Tulungan po tayo mga kababayan. Ako yung apila sa inyo. Sana magtulungan tayo. Suportahan yung kami Standby dito ho tayo pagkikibaka. Hindi pa ho ito ang ating huling video, no? Hindi pa ho ito ang ating huling video. Tututukan ho natin itong mga kaganapan na to at makakaasa ho kayo. Dito nyo ho sa PH Update mapapanood ang pinaka-latest na update. Kaugnay dyan sa tangkang pagkidnap na yan dito kay Senator Bato de la Rosa. It's not all about me. Paano natin nasabi na ang dating parang kidnapping? Walang warrant of arrest. Papasok lamang sa trabaho. Yung tipong napaka-sneaky nung atake. Di man lamang nakipag-coordinate sa pamunuan ng Senado. Yung mga NBI nasa loob na kagad, ganon. Ang dating kasi parang hindi alam ni Soto Di ba? Hindi lang ito kay Bato, kundi para sa lahat ng Pilipino na ito.
na gustong yurakan yung ating soberenya. Kawawa ang Pilipinas. So yun lang po. Salamat sa pagkikinig sa akin, ha. Thank you very much. Maraming salamat, Senator Bato. Ayun, narinig niyo po ang ating bayani sa mga oras na to. At narinig niyo naman po, malinaw po. Yung bilog na NBI na Sergeant at Arms natin nandun sa clinic, dapat makita nila kung ano na klaseng pangbababoy ginagawa sa atin. Sobra na. Ako, sana natitira pa rin sa bawat puso ng isang PMA graduate yung courage, integrity, and loyalty. I am soliciting their support. Mga cavaliers ko sa Philippine Military Academy. Courage, integrity, and loyalty. It's no longer personal to me. It's an attack to the institution, the Senate, at yung ating soberenya as a nation. So sana tayo, mga cavaliers, mga bugo-bugo, pagising na tayo. Sana yung when bells for us are rung and our last stops is sung, let generation see our country free. So, marami tayong mga upper class, mga ninuno sa PMA na binuwis ang buhay para dyan. Sana, we will live up to the standards. Thank you. Salamat. Yan po ang maramdaming pahayag ng Grabe, binaboy ho ng NBI yung opisyal ng OSAA. Office of the Sergeant at Arms ng Senado. Binaboy ho nila. Kahit gaano kakatigas, kung babuyin ka ng ganun, talagang sa tingin ko maiiyak ho kayo. Laki nung mama, anak ng toka, di ka na mapapasok sa OSAA kung wala kang proper training, wala kang mga credential para makapasok dyan sa institution na yan. Naiyak ho siya sa ginawang pambababoy ng NBI sa kanya. Baklase. ating mahal na kasamang senador. Kalungkot. Itinataya po niya lahat. As in lahat. Dahil pagka Senator Bato de la Rosa, napunta siya The Hague, Netherlands. Yung nangyari kay Tatay Digong, di natin sinasabi na okay lang yon dahil nasa edad na siya. Okay lang yon dahil pinili niya, kahit na alam niya na pag-uwi niya ng Pilipinas galing Hong Kong, dadakpin siya. Hindi natin sinasabing okay yon. Senator Bato, nasa prime siya ng pagiging politiko. Pagiging tatay, pagiging ama, di ba, sa pamilya niya. At pag napunta siya doon, tapos na ho lahat yan, mga kababayan. Nakakalungkot. At hindi lang yun. Ang pinaka nakakalungkot doon, yung ibinigay na mandato dito sa mama na to ng sambayan ng Pilipino, mapupunta na lang sa basura ng ganun-ganun. At siyempre po, masakit din sa pakiramdam yung ganun na Senado ito eh. Pare ko, Senado ito eh. Binaboy ho ng administrasyon lahat ng sangay ng pamahalaan. Hindi ko talaga maatin na ito ay kasama sa tatlong haligi ng gobyerno. Hindi ko ma-imagine na gawin nila sa Supreme Court to, pare. Na pasukin nila ng ganito. Parang napaka-imposible na nangyayari ngayon to. Pakikurot nga ako. Ano ba ito? Ano ba? Naginip ba ako? Aray mo, Senator Robin Padilla. Aray mo. Oo, di ba? Parang kasi po tatlo po ang parte ng gobyerno. Andiyan po yung executive, andiyan po ang judiciary, nandiyan po ang legislative. Kami po yung legislative. Yung judiciary, yan po yung mga judges. Yan pong executive, yan po, yan ang Pangulo, Vice President, Secretary ng DOJ. Ito pong nambugbog dito, parang isa lang ito sa sangay ng Department of Justice. Hindi po siya yung main na lumusob po dito at nanakit pa. Medyo, mga kababayan,
wala sanang sagasaan ng authority at kapangyarihan. Maging patas po tayo dahil sa ilalim ng batas, tayo'y pantay-pantay. At wala pong pwede na above the law. At hindi rin po pwede yung you will bend the law. Nako. Hindi po pwede. Lahat po tayo kailangan ay sumunod sa batas. So, yun lamang po, mga mahal kong kababayan. At antabayanan ninyo kung ano po ang mangyayari. Pero sa ngayon po ay under protection ng Senado si Senator Bato. Maraming salamat po. Ayan po sila. Nagkakaroon ngayon ng pag-uusap. Ayan o ang ating mga magigiting na senador. Punta ko tayo dun sa interview nito si Senator Alan Peter Cayetano. Yo. Sen Alan ho tayo, Sen Alan. Okay. This is not the first day I was expecting, and I want may mga temperature medyo bumaba. So I'm willing to sit down with whoever, the NBI, the DOJ, para i-resolve to. But I want it very clear na unacceptable na may habulan sa Senado. Yan ay mangyari man sa bisita natin, sa senador, sa media. So that's my primary concern right now, is just to make it very clear we're here to work with everyone. Work with the NBI, work with the Office of the President, work with the House, work with everyone, no? And we will follow the Constitution and the laws. Pero nakita niyo yung video, hindi naman pwede just because they think they have a valid warrant, which is not issued by a Philippine court, ay pwede na silang makipaghabulan sa premises natin. Now, the senators are bringing up to me then that there are heavily armed NBI agents in front of the Senate na may mahahabang barel. It's not, I'm sure hindi ganun ang intention nila. Pero hindi magandang, the world is in crisis. Let's show naman na despite political differences, despite the fact na they would rather have a different majority here, we can coordinate well. So, Sana magsilbing aral ho ito sa susunod na administration. No, kung meron kayo namamataan na coups na kagaya ni Trililing, maaga pa lang durugin nyo na. Huwag nyo nang sinatay digong kasi. Durugin, padapain na talaga. Hindi padapain, hindi para gurgurin, ha? Yung wala ng kredibilidad, sa bagay, pagka minobilize sila ng mga addict, no? Kagaya ng ginawa nila dito kay Trililing, talagang maghahasik ho yan ng laging. At least, lalo sa inyo, no? Ay, no. Nakita nyo na ngayon kung Lungkot. bakit hindi pumapasok si Senator Bato. So paano Nakita nyo na. So paano Kasi ma-diffuse? na kapag maaresto si Senator Bato, ililipad siya agad sa dahig. So, kayo po ba, isusurrender niyo po siya? Okay. Whatever the dangers, etc., may korte tayo, may batas. Diba? So, na-discuss na yon sa Senate Resolution 44, which states that ang paniniwala ng Senado, that was approved by the Senate, diba? That kung meron foreign warrant of arrest, they have to bring it before a Philippine judge. Yung Philippine judge ang mag-issue. So, we haven't discussed with Senator Bato yung security arrangement, but in the past, pag nag-seek ng tulong yung senador, hinihintay namin. Tapos pag korte na nagsabi, usually nagvo-voluntary surrender, kinakausap na. Diba? So for me, it doesn't matter if it's a member of the media, if it's our guest, it's an OJT. Pag they're here to protect their rights, tutulungan ng Senado. So we don't want to violate any laws. Kaya nga, yung ina-advise ko sa NBI, makipag-usap ng maayos. Hindi yung sasabihin nila na dahil may warrant sila, pwede na lang gawin yung gusto nila. Isang follow-up lang. Kapag nakipag-usap ng maayos, pwedeng ibigay, iserve kay Senator Bato yung warrant, sir, ICC warrant, papayagan po yun. Si Raulo naman tong si Mean Los Baños. Ang bubobo ng mga tanong. Napagkasunduan na nga, pagka merong ICC warrant, idadaan muna sa local courts. Anak ng Petrang Garapata. Ganito yung mga media natin. Partida, nag-aral pa yung journalism, ha?
simpleng pakikinig lamang sa sinasabi ng ini-interview ay sa bagay. Meron nga pala silang naratibo. They can give it to his office. If gusto Ang niya, pwede niyang bihira. tanggapin. Pero yun nga, yung legal basis. Ang sinasabi Legal ko basis, makipag-usap para maayos, hindi yung what if lumabas yung mga taga Sergeant at Arms dito na may baril din lahat. Gobyerno tayo laban sa gobyerno. Yan. O kung habulin ko rin silang Meron din naman ho kasing armas yung mga yan, yung mga ano na yan, yung mga taga-usa. pabalik. So ang point ko lang, we can disagree but do it temperately and do it, then paliwanagan tayo kung anong tama. Ngayon, if we don't agree, who decides? Korte. Pag korte na naman nagsabi, susunod tayo. Isi-serve lang pero hindi aarestuhin. That's clear. Yes. Hindi kayo papayag na maaresto sa Senator Bato. Well, hindi namin nakikita eh. So kung may warrant of arrest sila galing sa Philippine court, di pag-aaralan namin yun. If it's in order, then we will even convince him that this is a Philippine court. At sinabi na nung asawa niya sa akin long ago, may assurance lang that the Philippine courts will take cognizance of the case. Hindi pa nga assurance na kakampihan sila, papasok si Senator Bato. But yun ang point ko lang. All this time, gusto niyang pumasok. But totoo pala yung threat na ayaw siyang pabotohin. Diba? SP, I have to go back and start. ang situation ngayon kasi, nandito ang NBI sa loob. Yes. At nandun din sa labas, so paano we'll finish the session. Then kung gusto nila makipag-usap, makikipag-usap kami. Diba? There's too many problems to create another problem. Meantime, Senator Bato is under protective custody na, so But I still ask him whether he wants to go home, whether he wants to attend. That's why nga, ang motion ni Senator Marcoleta, napayagan siya through Zoom or any teleconferencing. Para lang may options din siya. papayagan niyo yun, sir? Well, given what happened today, di ba kasi nung COVID, pare-pareho tayo ng sitwasyon at hindi pwedeng puno-puno. So, pinayagan natin. Sa rules, pag force majeure or national emergency, pwede rin. Pero ngayon, pinipigilan ng isang miyembro paano mag-attend eh. Di ba? So, there's only 24 of us. Hindi pa pwedeng pigilan ng isang miyembro. So, if maayos ang pakikipag-usap sa lahat, then everyone can be As present. far Kung as you're hindi, concerned, they can serve the warrant but they cannot arrest Sen Bato. serving the warrant kasi ibig sabihin bibigay mo lang eh. Yes. We've never naman, di ba, whether iwan mo sa pinto, ibigay mo, email mo, pwede naman yon. But not arrest. O kahit yung ako tumanggap, pwede rin eh. Di ba, as administrative head of the Senate. Pero hindi naman sila pwedeng walang coordination or kung meron man, dahil sinabi nga nung dating sa head na nag-coordinate kay Senator Soto, hindi naman ibig sabihin may carte blanche sila na kahit ano na lang pwedeng gawin. Di ba pag sinabi ko sa inyong pwede ba akong magpa-interview sa newsroom, pagpasok doon, hindi naman ako pwedeng nakipaghaguran kahit kanino doon o nangaagaw ng cellphone sa inyo. So, Iba yung coordination, di ba, na nandito kami para gawin to. And there are some lapses. Kasi, how many armed men do you need here? Senator Bato was alone, ha? Staff ko yung kasama niya. He was alone, ha? Walang security, walang mga baril yung mga yun. But you So, sir, ano yung- will not allow arrest. That is the president and that's what's good for the country, that's what's good for the we will allow an arrest under the condition that it is a Philippine court and then kakausapin si Ang Senator kulit. Bato na Ang kulit ng mga taga-media, pinagpipilitan nila yung arrest na yung warrant ay nanggaling ICC. Idaan nga sa local court sa anak ng Petrang Garapata. Yan ang problema natin eh. ICC kayo ng ICC. Ayaw nyo naman sundin yung rules ng ICC. Na kahit na meron ng arrest warrant ang ICC, kailangan pa rin dumaan sa mga local courts. Yun nga nakalagay sa Rome Statute, di ba? Ang gusto ko nila, kidnapping. Yan gusto ng mga taga-media. yung paggalang sa Senado is two ways. Paggalang ng mga institusyon sa labas ng Senado at yung kapwa senador. So if there's a warrant for arrest for me at kinausap na ako ng SP na, boss, eto na, wala ka ng ibang legal remedy, mag-surrender ka na para hindi mapahamak Senate. That's what happened in the past. Pero yung may legal remedy pa ako, pwede pa akong tumakbo ng CA or whatever, tapos atakin mo ako, dadalhin mo akong Hague. Yung sinabi ko kanina, paano yun? Kahit anong sinong media, kahit sinong general, kahit sinong sekretary ngayon, pwede mo lang dalhin sa Hague. That's what So, you will SP push. hanggang That's what you will push. That is the essence of Senate Resolution 44 and of all the precedent natin. So until I'll the just- situation is I'll- clear, lockdown pa ang Senate. Lockdown. No.
kaya lang tayo nag-lockdown para hindi makalabas yung gumawa ng krimen at yung na-hold in contempt. Once na-identify ng mga yon, everyone can go Natukoy in na and po. out. Natukoy na po. I will check right now. Pero paano yun, sir, si Atty. Matibag? Yes. And they will be detained in the Senate. Sir, si NBI chief kasi nasa gate daw. So, hindi Ano siya? nasa gate daw NBI chief. So, hindi siya papapasukin, sir. Dahil No, I will instruct them that he can be. hindi siya papapasukin. Hindi ko, let me check on that. That's a good question. Salamat Salamat Senator Alan Peter Cayetano sa pakikipaglaban sa katuwiran. Sa first day mo bilang Senate President, matindi-tinding hamon ang ilinatag sa iyo ng pagkakataon. At alam mo natin dito sa PH Update, malulusutan ho yan. Magagawa nitong si Senator Alan yung napakahusay na trabaho dyan sa hamon na yan dahil ang lagi niyang inuuna yan nasa taas. Hindi kagaya nitong si Tuta Soto, yung mga nagmamay-ari ng napakaraming maleta. Yun ang una niyang kinukonsidera kung ito bang magiging desisyon niya sa Senado magiging magbebenepisyo ba dito sa mga individual na to. Yun ho ang pagkakaiba nitong si Senator Alan Peter Cayetano at ito si Tuta Soto. Maraming salamat maging ato kayo lahat ng natin Pilipinas.